Magandang araw po sa inyo lahat and thank you po sa walang sawang suporta. Kung hindi pa po kayo kasama sa ating pamilya, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon, pag-uusapan po natin yung mga umaatikabong statement ni Cardinal Virgilio, Pablo Virgilio David ng Catholic religious group na sila po ay nagrally po kagabi sa People Power Monument sa EDSA po. At pag-uusapan natin kasi talaga umaatikabo at mafe-feel mo talaga yung emosyon ni Cardinal sa mga sinasabi niya. So, kung wala pa po kayong popcorn, magsimula na kayong kumuha ng popcorn at mahaba-haba ang ating pag-uusapan. Okay, so magsimula po tayo, no? Una, sinabi niya dito, bakit daw EDSA? Hindi daw po ba, ang parang pinunto niya dito, bakit EDSA? Hindi daw po ba naniniwala ang tao na ang tao po ay nagsisimula na magkaroon ng kamalayan sa mga maling sistema ng gobyerno? Ako, para sa akin po, kumpara nung mga people power before, ngayon po kasi may social media. So yung social media, yung po yung nagfi-filter sa mga tao na, o hindi mo na kailangan pumunta mag-rally sa EDSA, o hindi mo na kailangan pa lumabas sa trabaho mo. Using your social media, makakapagsalita ka, kaya nga maraming influencer na nagsasalita ngayon, they voiced out their political opinion, their political view, kasi hindi na nila kailangan pa na umattend sa mga rally. Kaya nilang gamitin ang boses nila sa ibang platform o sa ibang pamamaraan. And I really think na hindi lang nakasasalimin ang opinyon ng taong bayan sa EDSA, sa rally. And I think na naiintindihan ko din yung punto ni Cardinal David na nung sinabi niya na iginagalang natin ang mga kapatid natin na humantong na sa ganyang panawagan, which is yung resignation ng Pangulo, dahil pagod na daw sa tiwaling sistema. Remember niyo yung mga word na sinabi, tiwaling sistema. Hindi niya po sinabi directly na tiwaling President Marcos, kasi makikita natin dito ano yung specific goal, ano yung specific na gusto nila talagang maatim doon sa rally na yon. Ano yun? Transparency at accountability. Ni Pangulong Marcos, hindi. Transparency and accountability ng mga taong involved saan? Sa flood control project. So makikita nyo dito na importante na talagang manaro yung tinutumbok nitong rally, which is dito mo makikita talaga yung organized, and I would say walang paligoy-ligoy na uri ng rally pagdating sa rally na ito. Okay. Tinanong din niya doon sa speech niya, ano daw ang alternatibo kung magre-resign lahat? Isipin niyo po, sabi niya dito, kung pagre-resignin natin lahat, dapat voluntaryo sila magre-resign sa pwesto. Ang question, anong alternative? Tama ang tanong eh. Kaso ang problema niyan, ang banat ng ibang grupo, another government ang papasok, or revolutionary government, which is why are you dictating people to have another option? Why don't you let the people's voice, people's choice noong huling eleksyon, nung binoto nila si Pangulong Marcos at si Vice President Sara Duterte, na pamunuan nila at tapusin nila yung termino? Bakit ka magdidikta sa mga taxpayer ng gusto mo mangyari? Bakit? Kasi may political bias ka? Kasi may gusto kang ihalal? Ano yun? Ibig sabihin, mas importante opinion mo kaysa sa opinion ko? Kasi opinion ko, gusto kong tapusin ni Marcos yung termino niya. Kasi yun ang pinangako niya eh. Hindi naman siya nangako na pagkatapos ng 2026 bababasa. Kasi ayaw niya na ng problema sa politika, di ba? Or ibibigay niya na yung trono, kay Sara. Wala po akong narinig nung eleksyon. At mind you guys, I will never support anything na pababain yung duly elected by the majority of Filipino people, na pababain si Marcos. It's unfair,
and unruly. Kasi nirespeto ko na nanalo siya nung sinabi ni Yorme na irespeto siya dahil nanalo siyang pangulo. Tapos babaliin mo lang yon dahil hindi mo na gusto yung ginagawa ni Marcos. Unfair naman yun. Paano naman kami? O di kami sisigaw din kami, isko na lang. O, di ba? Hindi pwedeng ganun. Dapat fair. Patapusin mo na lang kay Marcos and then saka kayo maghalal ulit ng panibago. Di ba? That's another thing. Tapos sabi niya dito, naalala niyo po yung famous speech po ni Pangulong Marcos that time. Yung famous speech siya na mahiya naman kayo speech. Ang pinatutungkulan niya dito, 'di ba, yung mga nasasangkot sa flood control project. Ang sabi ni Cardinal dito, sabi niya, nagbigay pa nga ng standing ovation pati ang mga walang kahihiyan, yung mga korap. Kaya sa palagay nyo ba, kusang magre-resign ang pinagre-resign nila? True. Kasi ano ba ang sinisigaw nila? Yung isang kampo, yung DDS camp, gusto nila mag-resign si Marcos, tas maging presidente si Sara. Yung kabila namang kampo, gusto nila mag-resign lahat. Pero ang tanong ko, sino ba dapat ang mag-resign? Yung may sala o yung walang sala? Yung kinakasuhan o hindi kinakasuhan? Kasi at the end of the day, ano pat may justice system tayo? Kung ang justice system ay depende sa mas malakas ang boses, ay depende sa may impluensya, o ay depende kung gaano karami ang vlogger mo, o depende kung gaano karami ang nagrarally sa EDSA o sa Luneta o sa Liwasang Bonifacio. Tama Tama din yung sinabi ni Cardinal 'di ba? Ang yayabang ninyo magsalita sa rally, 'di ba? Parang kala nyo kung sino kayong magaling na ngayon lang kayo nakakita ng korap. Pero hindi nyo tinitignan na ginagawa na ng Pangulo lahat ng makakaya niya para masimulan na ang mga warrant, para masimulan na ang trial. Pero ang pinupuntirin ninyo, either yung presidente o yung kabila naman, lahat ng nakaupo, tapos sino ilalagay natin? 'Di ba? And then sinabi niya dito, maliban na lang kung mahulog ang ating mga armadong puwersa, which is yung AFP, sa politika at sila mismo ang magde-defect at manawagang mag-resign. Sa akin, personally, sa nakita natin sa EDSA 1 at EDSA 2, I prefer na ang AFP ay magkaroon ng distansya sa civil politics. Ibig sabihin yung private politics. Tama bang private? I would say civil na lang. Yung politics ng tao. Kasi wala dapat karapatang magsalita ang AFP sa kahit anumang bagay na nangyayari sa politika. Why? Kasi ano alam nila sa politika? Hindi naman sila nanumpa under the Philippine flag na kapag may nangyari, magkakaroon ng hunta, ng kudyata. Hindi dapat ganoon. At saka para sa akin po, ito maybe there's a lot of different comments here, and I always appreciate your comments, guys. Para sa akin, just because may puwersa at armado ang AFP, gagamitin ng AFP yon as their advantage para mag-defect sa Pangulo, di kung ganun pala, bakit pa tayo nag-e-eleksyon? Bakit pa tayo nagkakaroon ng demokratikong eleksyon? Bakit pa sinususog, pinupush, araw-araw nung eleksyon nila Duterte, ng mga Marcoses, ang pagmumukha ni Bongbong at pagmumukha ni Sara Duterte sa atin, kung after a year or 2 or 3 years, gagamitin natin ang puwersa ng AFP. Bakit hindi na lang tayo, wala ng eleksyon, AFP na lang ang sandatahang lakas na lang, o ang AFP na lang ang mag-control sa atin, 'di ba? It's unfair. Di sana wala tayong eleksyon. 'Di ba? Kaya para sa akin, yung mga tumatawag na pababain si Marcos, unfair. Unfair kayo. Kasi kung anong gusto niyo lang, yun ang nasusunod. 'Di ba? Hindi naman kami tinanong Hindi naman ako tinanong. Botante rin naman ako. 'Di ba? Sunod, sabi niya dito, sino bang hindi mapaparesign kapag tinutukan ka na ng armadong pwersa ng bansa o ang AFP upang iluklok ang nais nilang iluklok? Trahedya ang idudulot niyan. True. Why?
Kasi wala pong nadudulot ang um, armadong pagkilos para po pababain ang isang duly elected, democratically elected na Pangulo, Vice Presidente, Senate President o Speaker of the House. You know why? Because at the end of the day, dapat hindi natin sinisisi yung nakaupo. Dapat ang sinisisi natin sino? Ikaw. Ikaw na nanonood dahil ikaw binoto mo yun eh. 'Di ba? Binoto mo siya eh. Siya yung presidente mo, siya yung vice mo, binoto mo siyang senador, ngayon naging Senate President siya, binoto mo siyang kongresista, ngayon naging speaker siya. Bakit sinisisi mo yung nakaupo? Unfair. 'Di ba? So, I don't like yung mga armadong ganyan kasi ano lang eh, bloodshed lang. Tapos ano nangyayari? Puro mga sakim lang ang nasusunod. Kung ano lang ang gusto nila. 'Di ba? Di wala na sana eleksyon, 'di ba? Tas sabi niya pa din dito, ang ating mismong armadong puwersa, which is yung kapulisan at saka AFP at that time ng rally, ay sabi niya nagbibigay ng tubig, walang ibang pinaninindigan kundi manatiling tapat sa ating konstitusyon. And I second the motion that. Why? Kasi po ang sa saligang batas natin, nasa konstitusyon natin na ang ating armadong puwersa, AFP, PNP at iba pang sangay ng sandatahang lakas, sila po under the constitution ay nangako na poprotektahan po ang mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Hindi para sa mga makasariling ideya o pananaw, kung hindi dahil sa kanilang pagiging nationalistic, 'di ba? Kasi 'yun ang sinumpaan nila eh. Hindi naman po para saktan ng mga tao, 'di ba? And then, sinabi niya rito, ayaw natin ng transitional council, revolutionary government o revolutionary government. Dahil ayaw nating maging banana republic. Ang Pilipinas, kahit pangakuan pa kami mga obispo ng pwesto sa gobyerno, dahil hindi namin linya ang paggogobyerno, moral leadership lang. True. That's one of the issues that I have pagka pinag-uusapan na yung mga religious group, pagka nagsasalita na sila sa politics. And I said earlier na ako po'y against personally sa mga religious group na ginagamit yung kanilang posisyon sa kanilang religion, ginagamit ang kanilang impluensya sa kanilang reliyon para makilahok sa mga political issue. Bakit po? Kasi unfair. Hindi naman po pwede na ang grupo ng INC ang pinupunterya nila ganito, tas paakyatin mo si Aimee at saka si Marcoleta na alam naman natin yung kanilang paninindigan pagdating sa politiko, tapos dito naman po sa CBCP paakyatin mo naman yung mga ibang politiko na meron din pong kinikilingan pagdating sa politics. So para lumalagay kung saang religion ka, yung boses mo nakasaalang-alang sa ganung punto, which is I would say unfair. Why? Kasi kung tutuusin, kapag gano'n na nangyayari, sunod-sunuran ng tao. And I don't like that. Kasi dapat ang tao organic, dapat ang rally organic, dapat ang kanilang pananaw ay organic. Why? Kasi po, at the end of the day, nung binoto natin tong mga official na ito, hinalal natin sila, wala naman pong baril na katutok sa mukha natin eh. 'Di ba? Kahit ba sabihin mo binayaran ka ng pera nung eleksyon, at the end of the day, nung ikaw sinulat mo yung pangalan mo, binoto mo tong mga elected official na to, ikaw mismo ang bumoto. Kaya kung sisisihin mo ang mga taong inelect, ang mga taong na andyan, dahil sa ganung sitwasyon, sisihin mo yung sarili mo. And I always believe that. The only way for us to learn is for us to know na nagkamali tayo at akuin natin yung pagkakamali natin. Kasi that's how we all progress. That's how we heal. That's how we accept, 'di ba? Ang pagkakamali natin noong huling eleksyon, kung yun ang feel mo. Kasi yung pagrarally, pinapalitan lang natin yung nakaupo. Pero paulit-ulit tayo nagrarally, hindi natatapos. Same issue, nag-iiba lang ang muka na nakaupo.
'di ba? And then sabi niya din dito dahil hindi naman daw po buong Pilipinas ang Maynila kasi nasa sentro eh. Kasi parang kung makikita nyo, kung ano daw ang nangyayari sa Maynila, yun daw yung nagsasalamin sa kabuuang opinyon ng taong bayan. Hindi po totoo yun. Even kahit nga yung mga DDS, 'di ba? Nagtatry sila every time pagka may pagkakataon sila mag-rally na tinatry nila na kunin ang simpatya ng taong bayan. Hindi mo makukuha ng ganun-ganon. Kasi kung organic, hindi mo kailangan pilitin. Hindi mo kailangan mag-troll or hindi mo kailangan gamitin ng mga vloggers mo o magsabi pa ng mga negatibo sa mga pinklawan, sa mga kakaliwa kung bakit hindi sila sumasali sa mga panawagan ninyo. Kasi nga hindi organic. 'Di ba? Pag organic yan, napakadali. Napakadaling magkaroon ng puwersa. Napakadaling magkaroon ng thought thinking, ika nga. Kasi ayan yung tao na yung lumalabas wala nang push 'di ba? At sasabi niya dito, siguro gusto nila, ito yung maganda dito. Sabi niya dito, gusto nila ma-underestimate ang values na nagtataguyod ng puwersa ng EDSA. At hindi drone kundi satellite. I think parang sinasabi niya kasi dito na para daw yung puwersa o yung dami ng tao ay hindi daw po ganun kalaki. So parang sagot naman ni Cardinal dito, wag kasi kayo gumamit ng drone. Gumamit kayo ng satellite. I think pinatatamaan niya yung mga DTS dito. Sa akin sa totoo lang, crowd size doesn't matter. Kasi para sa akin, ang taong bayan, they already made up their mind sa ganitong issue. They know what they wanna do. And sadly, marami pa rin ang tao sa Pilipinas na they prefer not to talk about politics. Kasi mas importante yung kumakalamnat yan Mas importante yung mag-survive sila araw-araw. Even if they already know kung ano ang stand nila, they prefer not to talk about it. And para sa akin, that is the very smart move. Why? Kasi naniniwala ako, ang totoong pag-aaklas ay hindi naman laging nakikita sa pagmumura, pagrarally, pangungutya, 'di ba? Pagsasapubliko ng iyong opinion. Kung minsan ang pinaka-powerful ay yung boto sa election. Naniniwala ako doon. Tapos sabi niya po dito, kaya tayo nasa EDSA, ayaw natin ng madaliang solusyon. Hindi natin kailangan hindi natin kailangang hindi natin kailangan sunugin ang buong bahay dahil ibig nating papanagutin ang mga nagkasala. Dahil ibig natin panagutin ang mga ipis at daga ng ating lipunan. So, ang context nun is mostly bakit idadamay mo ang presidente or vice presidente kung they're trying their best to solve the issue. Kung ang problema natin ay ilan mga prominenteng tao, mga influential na tao sa gobyerno, bakit natin ibinubuhos yung emosyon natin para patalsikin yung mga nakaupo sa pwesto na tinatry naman nilang solusyonan yung problema. Tama rin yun. That's another point. And I think that's how you take it in a neutral way. Hindi naman porket na anti or pro ka na kay Marcos agad-agad, 'di ba? Hindi mo tinitimbang yung opinion mo. Ako naniniwala ako that the best way to tackle politics is being at the center. Kasi pag nasa center ka, marami kang avenue to ask questions Hindi ka nagde-derive sa opinion ng vlogger na pinapanood mo, hindi ka nagde-derive sa bias mo. Nagde-derive ka sa ano yung na-research mo, ano yung alam mo, ano yung napanood mo, ano yung nasaliksik mo. 'Di ba? And I think that's more better than nakikinig ka lang sa mga chismis, ika nga. Tapos sinabi niya dito, paano mo mapapanood ang dapat paano mapapagod ang dapat mapagod kung
paano mo mapapanagot ang dapat mapanagot kung magsisimula na naman tayo sa wala? Kasi remember, both groups gusto nila may matanggal o may maalis. Tingnan nyo po, di ba po kapag ka may napapatanggal na government official, ano po yung nangyayari? Nagkakaroon ng malaking void. Tulad nung nangyari kay Pangulong Erap, kasi on my recollection, aware na ako sa nangyari nung politics na yun. Di pa po ako buhay nung EDSA 1 eh. So yung sa EDSA 2 po, ano nangyari? Di ba nung bumaba si Erap, ang laki ng void na naiwan niya bilang presidente, kahit na ang naging presidente dati si Gloria. Bakit? Kasi ako naniniwala ako at that time, malaki pa rin ang consensus ng mga, sabihin na nating Erap supporter that time, na yes, marami siyang mali, pero dapat hindi siya bumaba. Dapat tinapos niya yung termino niya, then kinasuhan, 'di ba? And I think na ako, tingin ko pagka kasi may napababang presidente, sumasalamin kasi yon sa, sabihin na nating, malaking pagkukulang ng mga botante sa mga elected official. Kasi ba't mo binoto yun? Kung alam mo naman pala na kung meron palang bahid ng korupsyon. And knowing na yung mga bahid ng korupsyon, sometimes matagal na pala nilang ginagawa, nalaman lang dahil may naging whistleblower. So, parang ako mostly, lagi ko sinasabi, accountability first. Saan ka magpo-focus sa accountability? Huwag ka mag-focus sa iba. Huwag ka mag-focus sa nakaupo. Focus ka sa'yo. Kasi tulad nga ng sinabi ko, the more na fina-focus mo yung accountability sa'yo, the more na natututunan mo na there are things in life na hindi mo kasi matututunan unless unless mapatunayan mo sa sarili mo na ikaw yung nagkamali. And one of which is ito. Kasi ikaw nag-elect Inelect mo yung nakaupo 'di ba? Tapos, sabi niya pa dito, hindi daw perpekto ang ating demokratikong sistema, pero mas mabuti na ito kaysa sa wala. Which is, he is pointing out yung bago mag 1987 Constitution. Kasi, kung wala tayong ganong katibay na konstitusyon after 1987, paano tayo magkakaroon ng demokratikong eleksyon? Paano tayo magkakaroon ng proseso sa gobyerno, at paano tayo magkakaroon ng Republika ng Pilipinas kung hindi na ipasa yung 1987 Constitution. And sabi din niya dito na walang pagbabagong nangyayari overnight. True. Sadly, I think nagkaroon na ang tao ng rally fatigue, or sabihin na natin rally fatigue. Yung bang lagi na lang may pagkilos, 'di ba? Makailang beses naman nagkakaroon ng rally ang mga DDS for being against the Marcos presidency. Parang wala pa atang 6 na buwan pagkaupo niya, 'di ba? Binabanata na siya. Kaya ako naniniwala ako na hindi na lang ako magugulat kung ang sentimiento ng karamihan ng tao na hindi naman sila sa politika, na political savvy. Parang ang punto nila is, nakakapagod kasi, paulit-ulit naman, wala naman nababago. 'Di ba? Mag-iba man yung taong nakaupo, after a while, yan na naman, rally na naman. And that's true. Malungkot mang sabihin. 'Di ba? Sinabi niya rin dito na naririto po tayo para maipanumbalik ang transparency and accountability for better democracy. Parehas ng sigaw sa rally noon sa INC. So parehas sila ng mensahe. Yun nga lang, sabi dito ni Cardinal, kahit alam naman nating nabigla sila sa mga hindi inaasahang messages na lumabas sa bibig ng ilan sa kanilang invited speakers, at tuloy napilitan mag-alsa balutan ng mas maaga. Well, para sa akin, 50-50. Kasi di ako naniniwalang di nila alam yun At hindi ako naniniwala ko na hindi yun ang rason kung bakit hindi nila pinush through yung third day. At marami tayong mga na-research na mga insider report na may mga pagpupulong na naganap between INC at government ni Pangulong Marcos about that. Kaya hindi daw po natuloy yung third day
ng INC rally. Pero yeah, totoo, nag-create ng, I would say, ng ingay yung INC rally. Pero ano nag-create siya ng ingay sa masamang bagay kasi hindi na push yung team na accountability and transparency na ina-aim nila. Ang nag-push doon sa rally na yan is mostly yung sinabi ni Senator Amy Marcos which is nakakalungkot. Tapos sabi nga din dito, kahit pagboto sa tamang kandidato lamang na totoong huwaran ng totoong paggogobyerno at hindi magiging sunod-sunuran lamang sa mga diktang hindi tama dahil sa pangakong suporta at boto. Maganda to kasi parang pinupunto niya dito, dapat daw po kung sino man ang iboboto natin, hindi dahil sa may pangakong posisyon sa gobyerno o magiging sunod-sunuran na lang sa anong kumpas ng nasa taas. Parang pinupoint out niya dito kung bababa si Marcos, kung sino man ang daw ang papalit, ano naman po mangyari sa gobyerno? Sunod-sunuran na lang doon sa nasa taas, 'di ba? Pinaiiral na lang yung dictatorship, ika nga, which is technically true kasi nakita naman natin yan nung previous government, 'di ba? Wala nga tayong nakita na nagreklamo about kay Pangulong Duterte, usually, 'di ba? Nasa shutdown. Sabi niya rin dito, ang pork barrel na dapat matagal nang pinatay ng Supreme Court ay pilit pa rin binubuhay sa Kongreso at Senado. Actually, meron akong video nito na ipapublish, I think after nito. Kasunod nito yung PDAF scam ni Napoles at saka itong insertion na ginagawa sa BICAM. Yan, ano ang parang connection nila. Yan. I-connect natin. Sabi niya rin dito na itong mga huling tao, sumobra na ang walang kahihiyan. Mga reports na lang sa papel ang lumilitaw. Ibig sabihin ng punto niya dito yung mga value, yung mga presyo ng mga proyekto. Nakikita na yung garapal at puspusang kasamaan na yung mga presyo ng mga proyekto na nasa papel lamang pero wala namang mga proyekto o yung mga tinatawag na ghost project na para bang niloloko na lang ang tao. True. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, ako mas gusto ko nga yung ganito, yung chaos, yung may nag-iimbestiga, may nagsasabing, oh hindi totoo yan, mali yung paratang nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi pag hindi pinag-uusapan at tahimik ang gobyerno, tulad nung nangyari kay Duterte, nakakatakot. Bakit? Kailan ba lahat umalingasaw o umingay ang mga issue against kay Duterte after niyang bumaba, which is too late, 'di ba? Kumbaga, paano mo mapapanagot 'yun kung halos nakababa na yung pangulo at saka alam naman natin may edad na siya, 'di ba? Parang kahit isik mo man yung justice, hindi natin alam kung fit pa siya to actually attend the trial. So I think mas gusto ko ng chaos kasi pagka may chaos, and this is me, pag may chaos kasi nakikita ko pagdating sa politika, lahat kasi tayo nagbabanggaan tayo ng ideya. Nagiging curious tayo, nagtatanong tayo, tinitignan natin ang bawat anggulo ng storya. Kapag tahimik, walang nakikialam, walang pake. Kaya tingnan mo yung nangyari kay Saldico, sa mga contractors, sa mga senador na dinadawit. Ngayon lumalabas ang mga baho nila. Ngayon sinisimulan na sila imbestigan. Kasi nga hindi tayo naging maingay dati. Hindi natin pinag-usapan. Ngayon pinag-uusapan natin, in-urge ko mga tao, pag-usapan nyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Matuto kayong magtanong, magsaliksik, at pag-usapan nyo mga kaibigan ninyo. Kasi maganda po na meron kang say. Kasi boto mo yan diba? Boto mo yung importante. At the end of the day, boto mo yan. So
may say ka, ika nga. Wala naman daw masama doon dahil hangad lang daw nila na mayroon silang parang sabi ito ng mga tiwaling opisyal na wala naman daw masama doon dahil hangad lang daw nila na mayroon silang ipamudmod sa mga constituent nila na dukha bilang pang-ayuda at syempre para paulit-ulit silang iboto. Sad to say, hindi mo pa rin maalis na may kultura pa rin ng ibang Pilipino natin na para bang may utang na loob sila sa mga politiko na kapag ka nagkaroon ng vote buying sa election, meron silang utang na loob na kailangan nilang iboto itong mga government official. And I think kultura kasi yun eh. And hindi ko alam, kayo guys, pwede kayo mag-comment down below. Ano ba ang suggestion ninyo? Sa ngayon kasi, sa akin, wala akong maisip na magandang suggestion para mabago yun. Kasi culture yun eh. And I think, one part of the issue or one biggest problem ng Philippine society is culture. Kasi parang sabi nga sa Tagalog, nakagisnan na. 'Di ba kapag ka nakagisnan na or habitual mo nang ginagawa, mahirap baguhin, mahirap tanggalin. 'Yun. Sabi niya rin dito na yun nga sobrang baba na ng tingin ng mga opisyalis ng gobyerno na nasasangkot sa korupsyon sa mga maralita nating kababayan, mga dukha. Ano yun? At sabi niya dito, nagparinig siya, kasya na daw ang 500 pesos para sa Noche Buena. Bay, talagang mahiya naman kayo. Totoo yun. Alam nyo, nung narinig ko po tong storya na to, ang sabi kasi ng DTI, kasi nire-research ko tong sinabi, kasi kinuwento lang sa akin ng kaibigan kong vlogger. Sabi niya, narinig mo na ba yung sinabi ng DTI na parang meron daw pong perang ibibigay, 500 pesos. Kasi ito daw po, based on the valuation ng DTI, yung 500 pesos daw po ay parang sakto sa isang pamilya. Ako naman, sabi ko, inflation rate plus stagnancy ng sahod ng tao na hindi naman nagpapantay, I don't think na 500 sakto. Baka yung 500 pang kulang pa sa isang tao kung pagbabasihan mo yung presyo ngayon, di ba? So, natawa ako dito nung sinabi niya to kasi, kumbaga, nakita ko kasi yung banat ni Cardinal, magkakabilang grupo eh. May banat siya sa gobyerno, may banat siya sa DDS, may banat din siya dun sa mga nagpaparesign all sa gobyerno. Sabi niya rin dito, pinakamalignant na cancer ang hindi matapos na political dynasty. Correct. You know what? Ang problema ko sa political dynasty is this, common sense. Ang banat kasi ng mga tiwaling opisyal na to, ako para sa akin lahat tiwali basta may political dynasty. I don't care kung anong rason, kung ba't sila binoboto. You know why? Because hindi lang naman kayo ang pwedeng iboto ng tao. 'Di ba? Hindi lang naman kayo ang may kakayanang mamahala sa gobyerno. Yes, I get the point. Ang pinupunta ng mga opisyalis ng gobyerno, mga kongresista, senador, sinasabi nila na, well, nasa taong bayan naman yan kung iboboto nila kami hindi. Totoo yun. Pero kapag ikaw nasa poder, kamag-anak mo nasa poder, tas ikaw'y tumatakbo, tingin mo ba may tsansa kung sino man ang lalaban sa'yo? Or malaki ang tsansa kung sino man ang lalaban sa'yo na wala namang political capital, hindi tulad mo na parang, kilala ka na. 'Di ba? Yun yung parang nakakalungkot isipin. Pero again, this is one part of our culture bilang Pilipino na para bang lahat na lang okay, lahat na lang normal. Kasi kung binoto mo si A, iboto mo na rin si B kasi asawa niya. Huwag mong kalimutan si C. 'Di ba? Meron pa si D, meron pa si E hanggang umabot na hanggang doon sa kaapu-apuhan, 'di ba? Na namamayagpag sa isang region, sa isang probinsya, 'di ba? So, okay ako dito. Sana mabuwag na yung lintik na political dynasty na yan. Kasi ako naniniwala ko, maraming magagaling na tao na pwedeng mamuno sa atin na hindi lang pare-parehas ng mga pamilya lang. Sabi niya rin dito, totohanin na ang Budget Transparency Act. Hindi ko alam kung ano po yung nasa loob ng Budget Transparency Act. Hindi ko pa po nare-research to. You can comment down below kung ano po yung nakita ninyo about this.
Pero kung this is about transparency in general, yes. Kasi para sa akin, walang karapatan ng kahit sino na halal na opisyalis ng gobyerno, congressman, senador, executive man sila, na in executive branch man sila, na wala sila karapatan na itago ang kahit isang sentimo ng taxpayers money, ng pera ko bilang taxpayer, at gumawa sila ng hocus-pocus ng mga insertion o amendments. Kasi at the end of the day, para sa akin, naniniwala ako na lahat sila ay nagtatrabaho for the pleasure of the taxpayer. At wala silang karapatan pabuyin at walang yain ang pera ng isang taxpayer. Sabi niya rin dito, gusto niya rin ipasa yung Freedom of Information Act. Ewan ko bakit hindi to ma-push. Matagal na to kahit kay Pinoy isa to sa malaking pinush ni Pinoy. I think it's more of, hindi siya napupush, it's more of like pananaw ko lang naman po ito it's more of the people involved, yung mga politiko. Kasi kapag nangyari to, I think wala na magpopolitiko kasi halos lahat may problema, di ba? Ewan ko, siguro ako'y mali, pero ang tingin ko kasi halos lahat naman may problema. Depende lang kung gaano kagrabe, di ba? Kumbaga may kickback to, may kickback yan, o 10%, 5%, 2%, pero lahat may kickback, di ba? Ito rin, party development reforms, kasama na dyan yung comprehensive review ng bulok na sistema ng party list. Totoo. Sana may pagbabago sa pagkuha ng mga representante para sa party list. Kasi para lumalagay, di ba nakita niyo yung mga unang kinasuhan ng mga contractors? Lumalagay na, mayayaman, maimpluwensya, may mga negosyo, ang nagiging representative ng party list. Di ba nga, tinatag ang party list para sa mga marginalized group ng society. Di ba, parang si Saldico, ako Bicol, ano bang ni-represent niya sa Bicol? Mas mayaman pa siya. Ilan ba nag-helicopter? Ewan ko, siguro marami nag-helicopter ng bilyon-bilyon ng halaga sa Bicol, pero hindi ko alam kung meron And also, si Guardiola, hindi ko alam kung gaano karami na construction worker ang may malapalasyong bahay, 'di ba, sa mataas na kahoy sa Batangas. So I don't know, hindi ko alam, 'di ba? Ang party list niya it's a construction worker solidarity party list sa mga construction worker. Kaya nga yung isang investigasyon ng Billionaire News Channel, sabi nila kahit daw makailang lifetime na magtrabaho ang isang construction worker, alam natin na hindi nila kaya magkaroon ng palasyo na may helipad at 122 na sasakyan na de-aircon 24/7, 'di ba? Sabi niya pa din dito, nananatiling dukha dahil hinuhut-hut ang pondong pampubliko ng sobrang kakapal na mga tiwali. True. Sad to say, sometimes ayaw mo magalit. Actually, galit na siya dito nagiging emotional na siya kasi garapal na 'di ba? Garapal na. Nakita niyo naman yung mga numero. Sa totoo lang po, nung bumalik ako mag-political vlogging, dito ko natuklasan yung mga personalidad na hindi ko kilala sa Kongreso, yung mga sinusundan ko even before sa political career nila sa Senado. Nagulat ako na gaano katindi ang kanilang mga issue pagdating sa korupsyon. Kaya talagang garapalan na po ngayon. Natutuwa lang ako kasi dumadami na yung nakikilahok sa malayang pagsasalita, malayang opinion about sa politika. Mas gusto ko yung ganito. Mas gusto ko yung nag-uusap-usap tayo kahit magkaiba tayo ng opinion. Kasi mas magandang pinag-uusapan kasi may lumalabas, may lumulutang na mga issue kesa hindi natin pinag-uusapan. Sabi niya din dito pa, sinong hindi matatakot pumunta ng Menjola? Kung ang mga kasama mo doon ay nakatakip ang muka, naguudyok ng matinding galit at hinanakit, gumugulpi sa kapulisan, naninira ng traffic light na wala namang kasalanan, true? Nagtatapon ng Molotov cocktail para sunugin
ang nakaharang na sasakyan sa mga nakaharang na sasakyan sa mga ibig mong gulo para bumalik ang maladiktadoryang uri ng pamamahala. Ito matindi tong statement niya. Kasi iniisa-isa niya ang rason kung bakit hindi sila humahalubilo sa Mindiola, sa rally sa Mindiola. Ako para sa akin, kaya nasasalamin yung tinatawag na mga paid rallies. Kasi nagrarally ka para may mabago sa gobyerno. Pero sinasaktan mo yung kapulisan, sinusunog mo yung traffic light. Wala namang kinalaman yung traffic light kung sino maupo sa gobyerno. Sinusunog mo yung, naninira ka ng mga gamit. Para ano? Anong gusto mong ipunto? Nanghihingi ka ba ng simpatya? I doubt na makakuha ka ng simpatya dahil doon. 'Di ba? And I think ito yung makikita natin, yung different side of group na nag-rally kahapon. Na makikita natin na hindi pa rin pare-parehas ang kanilang sigaw sa kung anong gusto nilang mangyari sa politika. At sabihin na natin na hindi pa rin iisa ang kanilang sinisigaw. Kumbaga, watak-watak pa rin. Ika nga. Sabi niya din dito, ayaw po namin ng gobyernong pumapatay at nag-uutos sa kapulisan na pumatay sa ngalan ng hindi totoong giyera kontra droga tulad ng nakaraang administrasyon. Matindi ito kasi alam ko isa ang CBCP o mga Catholic groups ang kumukop, I think, or nag-alaga sa mga biktima ng EJK. Kaya matindi din yung opinion ni Cardinal dito. Sa akin, ang punto ko lang, kahit naman dati, umakyat na po ako doon sa iba nating mga kaibigang vlogger na sabi ko, hindi pa nag-i-start ang trial. Sandamukal na delaying tactics ang ginagawa ng kampo ni Duterte. Harinawat, magsimula ng trial para malaman natin. Kasi para sa akin, ang inaabol ko talaga, justice and fairness. I-trial mo na yan para malaman na natin. Kasi kung makonvict siya, okay, good. At least nalaman na natin. May ebidensya na. Kung hindi siya makonvict, dahil sabihin na natin hindi sapat yung ebidensya, good. At least may justice. Masasabi ko na, mali naman pala yung sinabi kay Pangulong Duterte. So, aayon ako sa sinabi ng korte. Kasi meron ng inilahad na ebidensya. Ngayon, puro chismis. Puro chismis Puro mga biases ang naririnig natin, di ba? Nagbabatuhan ng putik magkabilang panig. Pero kung titignan mo, ba't kayo nag-aaway? Wala pang trial di ba? Sinabi niya rin dito na nais nating ipaalala sa presidente kay Pangulong Marcos na siya ay sumumpa sa 1987 Constitution na bunga ng pagpupunyagi dahil sa mahabang bangungot ng diktadorya ng kanyang ama. Correct. Kaya hindi mo maaalis sa grupo ng mga Katoliko na meron silang matinding kalungkutan sa nangyayari. Pero hindi nila isinasantabi yung history before. Pero nalulungkot sila, but gusto lang ipaalala kay Pangulong Marcos na sana hindi na mangyari yung nangyari sa tatay mo. Kasi iba ka 'di ba? Ako, it's a sense of, yes, galit si Cardinal David sa nangyayari. Pero meron pa rin siyang ikangang, bibigyan kita ng pass ngayon, pero kailangan patunayan mo sa akin na gagawin mo yung trabaho. Which is a good thing, di ba? You're giving people a benefit of a doubt. Hanggang sa matapos ito, at sana matapos nga niya yung issue dito para makasuhan at mapakulong na talaga lahat ng taong involved. At sabi niya rin dito, pinaringgan niya ang Uniteam. Sabi niya, alam namin ng Uniteam noong eleksyon ay hindi totoo. Correct! Isa ako dyan. Isko supporter po talaga ako. Dugong bughaw, ika nga. Naniniwala ako that everything is just for election. Kaya tingnan mo, sino ngayon ang bumabanat kay Pangulong Marcos? Yung mga tao, yung mga grupo na araw-araw dinudunggol sa pagmumukha natin sa TV, sa mga social media, mga vlogger na kumbaga sugo ng Diyos si Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos ang
si Bongbong Marcos at that time nung eleksyon. Siya daw po ang parang savior ng ating bansa. Tapos tingnan mo ngayon, nung naihalal na kung ano nung pinagsasabi. Natawa nga ako kasi nung nire-research ko to, meron ako nakitang video ni VP Sara nung eleksyon na parang sinasabi niya na si then presidentiable Bongbong Marcos na siya ang parang mahal niya si Bongbong Marcos kasi nakikita niya kay Bongbong na siya ang magpapatuloy ng mga nagawa't nasimulan na ni Pangulong Duterte at parang siya ang pinaka the best na maging presidente. Tapos ngayon, 'di ba? Lahat ng sinasabi niya sa Pangulo, parang ang sarap i-replay, no? Alam mo yung parang pagka merong live si VP Sara, ipe-play mo yung mga sinabi niya dati no eleksyon para lang maisampal mo sa kanya at masabi mo na what change, 'di ba? What change? Di ibig sabihin ganun lang pala. Dinaya mo lang pala yung mga botante. Di sana sinabi mo na lang ikaw maging presidente, 'di ba? Kasi ikaw nagdudunggol sa amin na pinakamagaling si Marcos tapos ngayon sasabihin mo hindi siya pinakamagaling. Tapos sasabihin mo na ready ka na maging presidente. Tama ba 'yon? I think it's being unfair sa mga botante bumoto rin sa kanya, 'di ba? Kumbaga pinaniwala mo tas yung pala hindi naman pala totoo. Sabi niya rin dito na panawagan namin magtrabaho naman kayo. Total sinimulan nyo na, susunod lang tayo sa rule of law. Actually, pinapatamaan niya dito si Pangulong Marcos kasi nga, marami mga nagrarally na gusto siyang bumaba. Tulad ng sinabi ko kanina, the best way possible, suportahan natin ang Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan suportahan natin siya na maibsan niya yung pangamba ng mga tao about this issue. Mapanagot yung dapat maparusahan under the rule of law. Matapos niya yung termino niya. Kasi guys, ang hindi kasi naiintindihan ng karamihan, si Pangulong Marcos po ay hindi po presidente ng loyalista. Hindi ho siya presidente ng iilang grupo. Presidente ho siya ng Pilipinas. Kaya nga ho, tinatawag natin si Bongbong Marcos na President Bongbong Marcos o PBBM. Kasi po, na-elect na po siya, duly elected by the people. So, yun lang naman po sa akin. Hayaan natin siya matapos ang termino niya. I'm not even saying na pro Bongbong Marcos ako. Never will I admit that. Alam naman po yan ng kahit sino ang stand ko kahit before after election. Ako po ay pro isko, hindi ho nagbabago yan. Pero pro-government ako dahil nire-respeto ko ang opisina ng Pangulo at opisina ng Vice Presidente. Ganun po kataas ang respeto ko sa dalawang opisina na nagre-represent ng ating bansang Pilipinas, ang Republika ng Pilipinas. Yun po. So, diyan po matatapos ang ating kwentuhan. Sana naubos na yung inyong popcorn o kung may natitira pa. So maraming salamat po kung nandito pa rin po kayo sa ating live, sa ating video. Hindi pala to live. Don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Thank you po.